Hi mga kalutong tinapay, and today, gagawa naman tayo ng pistachio sansribal. Kung ito nga ay bibilin mo sa mga shop, ay talagang pangmayaman yung presyuhan nito pero kayang-kaya mo tong gawin sa inyo. Kaya tara, simulan na natin. First, gawa muna tayo ng pistachio wafer. Madali lang tong gawin, pero medyo matagal siyang i-bake. Diyan nga sa mixing bowl, naglagay ako ng 240 grams ng egg whites, 150 grams ng white sugar, 1 teaspoon ng cream of tartar, and then, nag-start akong mag-mix sa slow. Settings number 2 yan dito sa Hamilton Beach Planetary Stand Mixer, 8 liters capacity. So, minix ko yan for 2 minutes. After 2 minutes, tsaka ko tataasan yung speed setting sa number 6 hanggang maabot niya yung medium stiff peak. Pagka nakita nyo naabot niya na yung medium stiff peak, tsaka tayo maglalagay ng 2 tablespoon ng cornstarch. Ipopulse ko yung mixer para siguradong nahalo na sandali yung cornstarch, and then eto na yung kakalabasan niyan. Gandang-ganda talaga akong gamitin tong Hamilton Beach na mixer. Available to sa Blizzard, so ilalagay ko na lang yung page nila mamaya. So, kapag ka na-mix na natin yung merang natin, tsaka natin dyan i-fold yung 200 grams ng pistachio nuts. Chinap ko lang yung pistachio pero pwede rin namang durog na durog or mas malalaking pieces, depende na yun sa inyo. Then, itatransfer ko yan dito sa piping bag kasi ipapipe natin yan. Mas attracted kasi para sa akin na yung layer ng pistachio wafer ay medyo makakapal. Pinapipe ko yan at least 1 inch yung kapal. So, pinagpapatong ko lang yung pipe ko para mas maganda, mas even. Gumagamit ako dyan ng cake ring. Ang size niyan is 8 inch. Gumagamit ako nito para pare-pareho na talaga yung size niya since makakapal nga yung gusto kong pipe, hindi pwede yung drawing lang. Mas mabilis kasing mabasag, kapag ka sobrang lutong na nung pistachio wafer tas i-remove mo siya dun after baking, madaling mabasag yung maninipis kaya mas gusto ko talaga yung makakapal. Gamit din kayo ng silicone mat para mas madali siyang i-release kapag ka na-bake na. Isasalang ko to sa preheated oven. Unox Rosella yung gamit natin dyan. Ang settings ng oven ko is 70 degrees Celsius preheated. Ang fan settings ko, kasi nasiset yan sa Unox Rosella, number 1 lang. Ibibake natin to for 3 hours. So habang nagbe-bake tayo ng ating mga pistachio wafer, gumagawa naman ako dito ng pistachio paste. 40% yung gagawin natin. Yung texture nito ay nagsiset, as in nag-harden siya ng konti. Kaya maganda siyang ipang feeling dun sa sansribal. Kung maaalala nyo dun sa previous video natin, gumawa ako ng pistachio paste, 100% as in purong pistachio lang yung giniling natin. Ang ginawa ko, kumuha lang ako doon ng 200 grams ng pistachio paste, yung 100%, tsaka ko na siya titimplahan. Naglagay ako dyan ng 200 grams ng melted white chocolate natin ng Van Houten, 10 grams ng sesame seeds, 15 grams ng canola oil, 25 grams ng sugar, and pinch of salt. Magkakaroon na tayo ng 500 grams na yield nitong ating pistachio paste. Ang dali lang gumawa ng mga paste basta gamit mo yung Robocop. Walang eme. So dito tayo sa paggawa ng ating French butter cream. Dito sa isang saucepan, naglagay ako ng 300 grams ng white sugar, 150 grams ng water. Huwag nyong hahaluin habang nagbo-boil tayo. So, binoil ko lang yan sa mahinang apoy or mahinang settings ng induction. Habang nagsisirop tayo, yung egg yolks natin, 120 grams or 6 egg yolks galing sa large na itlog, wini-whip na rin natin yan para nagvo-volume na rin siya para paglagay natin or pagbubuhos natin yung sugar syrup, hindi siya masusunog o hindi magko-curdle. So yung sugar syrup natin, pinapaabot ko yan sa 120 degrees Celsius bago natin siya dahan-dahang ibubuhos dito sa wini-whip nating egg yolk. Sa gilid ng bowl nyo, papadaanin yung sugar syrup para hindi siya magtalsikan pag tumatama siya dun sa whisk. Syempre, naglagay tayo ng sugar syrup. So, mainit pa yung mixture, mainit pa yung bowl. Hayaan nyo lang siyang mag-mix ng mag-mix ha. Hayaan nyo munang lumamig yung mixture tsaka yung bowl bago nyo ilagay yung butter. Yung butter na nilalagay ko dito is 600 grams. Medyo madami pero nagpasobra na ako para dun sa cake natin. May matitira pa dyan, hindi natin magagamit yan lahat. Pero mas maganda na yung sobra kaysa sa kukulangin tayo. Medyo matagal yan i-mix. So, magkaroon kayo ng patience. Kailangan bago nyo tigilan yung pag-mix dun sa buttercream natin.
Light na yung pagka-yellow niya and yung texture niya smooth and nagvo-volume na. Nag-volume na. So nakikita niyo naman yung texture ng buttercream natin. Iintayin niyo maging ganito yung texture bago kayo tumigil sa pagmimix. Kapag mabigat pa yan, hindi pa yan, kulang pa. After 3 hours, eto na, inahon ko na yung mga pistachio wafer natin. So, pagkaahon nyo sa kanya, medyo malambot pa yan, hindi pa yan malutong. Pabayaan nyo ng mga 1 minute, makikita nyo, malutong na yan. Tsaka nyo balutin ng plastic, ilagay nyo sa container para hindi siya makapag-absorb ng moisture, para hindi siya lumambot. Magstay lang siya ng malutong na malutong. So nakikita nyo naman, nag-i-stack na tayo. Ganito lang, naglalagay lang ako ng filling sa center ng ating pistachio paste. 1 to sawa talaga yung pistachio natin na para bang anak tayo ng contractor. Pero hindi, masarap kasi yan. Oo, hindi rin yan matamis, kaya sakto lang kahit damihan mo yung kain. Kung masyado namang namamahalan sa pistachio, pwede nyo namang ipang-substitute dito yung cashew nuts. Same recipe, wala kayong i-adjust. Lahat ng measurement, ganun lang, pero cashew yung gamit nyo. Kahit dun sa wafer lang, pwede. Yung French buttercream natin ay super stable, so hindi yan magme-melt agad-agad. Yung storage nito ay dapat nasa freezer kung hindi pa isa-serve agad para manatili siyang malutong yung mga wafer natin na layers kapag ka isa-serve na. So after ko yung ma-frost, anak talaga tayo ng contractor. Sa Blizzard kasi yung ginamit kong pistachio nuts dyan, kaya winantosawa ko na minsan lang to. Yan, ikino-coat ko yan ng mga ground pistachios natin. Kung nangangailangan nga kayo ng mga heavy duty equipments, pang kitchen man yan, pang bake, try nyo pumunta dito sa showroom ng Blizzard. Meron sila katulad nito mga Unox, Robocoop, and marami pang iba. Pwede kayong i-tour and mag-try, mag-test 1 to sawa dito sa showroom nila. So, eto na yung moment of truth natin sa ating pistachio sansribal. Ang ganda kaya ng layers kapag makakapal yung pistachio wafers. I-try nyo na yung recipe natin dahil masarap talaga siya. Kaya ayun ang mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!